The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day,
delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's bawat sandali ng aking buhay, di ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko, sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, di ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko, sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Papupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat tapak sa buhay ko, salita mo
Good morning, Jesus! Hello po. Good morning sa inyo lahat, mga kapatid. Napakagandang umaga at holiday. May 1. Hello. Salamat sa Diyos sa araw na ito, mga kapatid, at tayo binigyan ng pagkakataon muli para mag-aral ng kanyang salita. Ako po si Sister Maripas at ang kasama ko ay... Sister Maribik from Philippines. Thank you, Lord. Mga kapatid na naka-online, binabati namin kayo. Sister Vicky Del Rosario, good morning. Good morning. Sister Jesusa Dalangin, good morning. Good morning, Sister Sister Anning Salvacion. Sister Rachel ng Mendez, good morning, kapatid. Sister Lorna Pehi. At si Sister Rita Manggao, good morning sa inyo. Good morning din kay Brother Boyet Monya Ceremonia. ng Talim. Sister Clement, good morning sa'yo. Amen. Good Wala ka morning, nung Monday. Brother Ernie. Sige, thank you Lord sa mga kapatid na nanonood sa oras na to at sa mga narito ngayon, magandang umaga sa inyo lahat. Yan. Yan, good morning. Sige, tayo manalangin muna bago tayo magsimula. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, pinupurit, pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Salamat po sa panibagong buhay. Salamat po sa malayang oras. At salamat po sa pagkakataong ito na muli kami ginamit ninyo at para ipahayag ang inyong salita. Gamitin niyo po kami at kayo ang mangusap sa amin, Panginoon. Pagkat wala kaming magagawa kung wala ka. At tunay po, Panginoon, na kayo ang pumipili sa bawat isa. Kaya maraming pong salamat. Take full control sa buong GMJ, Panginoon. And I pray na yung mga nanonood ay may matutunan sila. Yes, Lord. At kausapin niyo po sila, Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen. Amen. At sa ating memory verse, Ephesians 1 verse 12, that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. Sa Tagalog, Sister Beng, sa Tagalog, upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang kanyang kaluwalhatian. Thank you, Lord. amen. Hallelujah. Oo. Thank you, Lord. No? Kasi ang pag-aaralan natin ulit sa araw na ito ay about resurrection at ang ating buhay ngayon na resurrected life with Jesus. Amen. So, Aawit pero, muna tayo, Beng. aawit muna kami. Kasi medyo Oo. Sige, aawit muna kami. Ang Diyos ay buhay, siya'y hindi patay. Ang Diyos ay buhay, siya'y hindi patay. Ang Diyos ay buhay, siya'y hindi patay. Siya'y buhay, buhay, buhay. Nadama ko sa kamay, nadama ko sa paa, nadama ko sa tuhod, nadama ko sa ulo, nadama ko sa buong katawan. Ang Diyos ba ay buhay? Ang Diyos ay buhay, siya'y hindi patay. Ang Diyos ay buhay, siya'y hindi patay. Ang Diyos ay buhay, siya'y hindi patay. Siya'y buhay, buhay, buhay. Amen. Yan, Ang Diyos buhay ka na, natin buhay. ay buhay. Parang gusto mong Amen. matulog eh. With action, With Beng. action pa? Oo nga. With action. Sa susunod po, Pastor. Sige, thank you, Lord. Napakagandang araw, masayang araw. Opo. Mga nakanta pa nung unang panahon, so nahahalata yung edad ni Maribik. Amen, amen, amen. So thank you, Lord, no, na mga pinapaalala sa atin yung mga... Opo. Amen. Amen, amen, amen daw muna. Amen, 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 amen. Ang Diyos ay buhay. Yan na. Siya'y Di patay.
ang Diyos ay buhay. Siya'y hindi patay, ang Diyos ay buhay. Siya'y hindi patay, siya'y buhay, buhay, buhay. Nadama ko sa kamay, nadama ko sa paa, nadama ko sa tuhod, nadama ko sa ulo, nadama ko sa buong katawan. Ang Diyos ba'y buhay? Amen, 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 amen. Ang Diyos ay buhay. Siya'y hindi patay, ang Diyos ay buhay. Siya'y hindi patay, ang Diyos ay buhay. Siya'y hindi patay, siya'y buhay, buhay, buhay. Amen. Napakasarap na alam natin po na ang Diyos natin ay buhay. Amen. Na hindi siya nanatiling patay. Amen. Sapagkat ang buhay natin ay walang saysay kung siya ay nanatiling patay. Yan ang ating tatalakayin sa oras na ito. Basahin ko lang po yung isa sa mga salita ng Diyos na about resurrection. Dito sa Juan 11:25-26, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang sumampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay." At sa 26, "At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?" Amen. Amen. Sa verse, Naniniwala ako. Amen. Naniniwala tayo. Sa English version, Jesus told her, "I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live, even after dying. Everyone who lives in me and believes in me will never die, will never ever die." Do you believe this, Martha? Amen. So very significant po itong verse na ito para sa akin kasi ito rin ang nilagay ko sa lapida ng daddy ko. Kasi tinanong ako as the eldest sa aming magkapatid, ito agad ang nasa isip at puso ko. Na kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, hindi tayo makakaranas ng kamatayan. Makaranas ka man, isang beses lang, pero parang transition to our life forever with the Lord. Kaya napakahalaga nito mga kapatid, itong resurrection. Konting sharing lang, nung namatay kasi ang daddy ko, sobrang painful talaga yon sa akin at sa aming pamilya. So talagang masakit yon. Pero pag naalala ko tong word na to, nagbibigay sa akin ng comfort na merong buhay na walang hanggan. Na lahat man tayo mamamatay, pero meron tayong inaasahan, meron tayong pag-asa. Kaya nagbibigay sa akin ng aliw ang mga salitang ito. Kaya ang sabi sa 1 Corinthians 15:55, where death is your victory. Where death is your power to hurt. Tunay na sa resurrection, nagtagumpay ang Diyos sa kamatayan. Kaya tayo hindi natatakot na sa kamatayan at hindi na rin ganun kasakit. Magdusa ka man, masaktan ka man sandali kapag may namatay. Pero nandun ang kapag-asahan na isang araw magsasama-sama ulit. Magkikita-kita ulit sa kalangitan. Kaya nakasama ang ating Panginoong Jesus. Kaya itong salitang ito sobrang nagbigay sa akin ng comfort at kalakasan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating mga tawagin ko rin aking kapatid na Sister Marivic na alam ko meron din siyang masasabi tungkol sa resurrection. Ayan, good morning Sister Maripas. Good Ayan, naalala ko tuloy marami sa atin ang mahilig manood ng TikTok. Nanonood po ba kayo ng TikTok? Actually, hindi naman nanonood. Alam mo yung parang dumadaan lang sa cellphone. Ako kasi medyo malimit akong manood ng TikTok. Tapos, may mga drama kasi doon. Yung mga drama doon, malimit Chinese ang alam nyo ba na
yung drama inaapi siya, ganon. Tapos namamatay siya. Tapos sasabihin niya na pag may chance siya na muling mabuhay, babaguhin ko. 'Di ba? So, tapos yung story, babalik uli siya sa at babaguhin niya nga. Hindi niya nagagawin uli yung pagkakamali niya nung una niyang buhay. Ito ay kwento lamang po sa TikTok Hindi po ito yung totoong buhay. Pero ang totoong buhay, tayo kasi nabuhay na ulit. Binuhay na tayo mula nung makilala natin si Kristo. Kaya, pag nakilala mo si Kristo at nabuhay ka namang muli, dapat baguhin mo na rin. Yung dating mali mong ginagawa ay dapat na maging maayos na sa susunod at patuloy na magiging maayos. Sa Psalm 84 verse 5, sabi po dito, "Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage." Sa ibang version, ang pilgrimage is journey. 'Di ba? Kung tayo po'y nagbabasa ng Bible, of course, nagbabasa tayo ng Bibles. Ang Panginoon ay may mga dinaanan, may journey siya. Una, pinili siya ng Lord na ipadala sa atin. Tapos, from Old Testament, talagang alam na may darating na Kristo. At yung pinagdaanan ng Diyos mula sa ipinanganak siya, hanggang sa lumaki siya, hanggang sa nag-preach siya, hanggang sa pinako siya sa krus. Di ba may mga pinagdaanan siyang mahirap na pwede nga niyang baguhin yun kasi anak siya ng Diyos. Siya mismo ay Diyos. Pero hindi. Talagang pinagdaanan niya. Tayo ding mga Kristiyano, meron din tayong journey. Kaya ano ba ang naging journey natin sa buhay? Ano ba ang naranasan natin? Gaya ko po, ako po nakasakay na ng eroplano more than 10 times. Siyempre, pag pumunta ka, kailangan bumalik ka. Ito agad yun, ang bilis, no? So, more than 10 times. So, during the time ng journey mo sa airplane, di ba, may iba-iba ka, lalo na kung first time mo. Tapos, ako na-experience ko kasi yung turbulence, yan. Turbulence. Parang nasa jeep ka na dumadaan ka sa lubak-lubak, di ba? Imaginein mo ang eroplano, may lubak-lubak sa ere. So naranasan ko yon. Ang prayer ko nga nun, Lord, oras ko na ba? Pero kasi may pangako ka pang di natutupad. So pinanghawakan ko yung word niya. So alam kong hindi pa ako mamamatay, pero nararanasan ko sa aking biyahe o sa aking journey, yung hirap, yung fear na ilalagay sa mind mo na anytime, pwede naman kasing bumagsak yung airplane at mabuhay ako. Pero hindi nga yun inalaw ni Lord. So, di ba, yung mga journey na dinadaanan natin, hindi ganun kadali. Lalo na pag Kristiyano ka. Minsan iniisip ko nga, kung ako ang tatanungin, okay ba yung naging journey ko sa buhay ko ngayon? Ako po ang sagot ko, opo. Kasi bilang lingkod ng Diyos, napakalaking privilege, not privilege, napakalaki na reward na pinili ka ng Diyos, pinili tayo ng Diyos para mag-serve sa Kanya. Di ba po ba? Hindi po ako nagsisisi sa anumang katayuan ko. Kasi na-realize ko, ang dami nga naman nating pinagdaanan, mula nung ako ang dami kong pinagdaanan ng hirap, ang dami kong pinagdaanan na bilang manggagawa. At ngayon, nandun na ako sa stage na nararamdaman ko na yung reward niya. Na minsan, pag tinitingnan ko yung ibang tao, parang gusto nilang i-question na, hindi ka ba nahihirapan? Sa totoo lang, marami pa ring part sa buhay ko na nahihirapan ako. Pero, ang pinakamaganda doon ay yung kasama mo si Kristo. Pag pinag-pray mo, Lord, eto na naman, meron akong problema. Eto na naman, Lord, pero ibinibigay ko na sa'yo. So, kaya pala yung manggagawa, minsan parang hindi mo makikita na malungkot sila, hindi mo makikita na nagrereklamo sila, hindi mo makikita na parang wala silang pera. Kasi, eto na yung time na nararanasan nila na may katuwang sila, na may katulong sila, at kilala nila ang Diyos. Para, di ba, yung hindi mo naisipin alam mo kasing andyan ang Diyos para tumulong sa'yo. Kaya sabi ko, oo nga, kung ako po'y muling mabubuhay, gaya ng sinishare ko sa inyo,
ako'y pipiliin ko pa rin, mas pipiliin ko na maglingkod sa Diyos kasi po, naglingkod ako ng 30 years old, pero ako'y tinawag ng Diyos at 18. So, 18, so 12 years na na-experience ko yung hirap ng buhay kahit kilala ko na si Lord kasi hindi ko kaagad siya sinunod. Diba? Pero dun sa mga sumunod agad, mas easier ang buhay nila. Kasi ang reason ko before ay mahirap ang buhay namin, kailangan tulungan ko ang magulang ko, kailangan magtrabaho ako. Pero hindi kasi yun ang kalooban ng Lord. Kaya na-experience ko yung medyo mahirap na buhay sa journey ko at that time na hindi agad ako sumunod. Pero salamat sa Panginoon kasi dahil pinili niya ako, inilagay niya ako sa sitwasyon para hindi na ako makatanggi. Yun nga po yung napangasawa ko si Pastor Tony. So, huwag nating hayaan na ang journey natin bilang mga Christian, bilang mga mananampalataya ay maging mahirap dahil sa ayaw nating sumunod. Kaya, mga kapatid, hindi ganun kadali. Pero, ang decision po kasi ay nasa sa atin. Kaya nga sabi ko, sayang yung 12 years na hindi ko agad sinunod ang Diyos. Pero kung sinunod ko pala, mas the best ang nangyari sa akin kasi after noon, the best ang lahat ng nangyari. Of course, mayroon pa rin nadadaan ng mahirap, pero dahil kasama mo ang Diyos, hindi mo na ito masyadong mararamdaman. Kaya nga sabi ko, sabi, happiness not only awaits us in heaven, there's joy in the journey. Tandaan natin, kahit na anong paglalakbay, pilgrimage, journey, na dinadaanan mo ngayon, laging may joy. Yung joy na parang kikwestiyonin ka ng tao na, bakit kaya ito? Ang laki-laki ng problema, pero ang saya-saya pa rin. Kasi yung problema, binigay na natin kay Lord. Kaya, wag po tayong magugulat, mga kapatid, na may mga Kristiyano na bakit lagi silang masaya? Bakit mas gusto nilang maglingkod sa Diyos? Bakit laging gusto nilang makinig ng salita ng Diyos? Bakit sila sumasama sa outreach na sila rin naman ang gumagastos dahil po may kaligayahang hindi maibibigay sa mundong ito. Amen. Thank you, Lord. So, kung yung journey po, nabigyan ko po ito ng meaning lahat. So, syempre sa journey natin, kailangan kasama natin si Jesus. Minsan kasi, let's go, bahala ka na, nandiyan ka na. Naalala ko tuloy yung mga anak ko, pag pumapasok po sila sa trabaho, lagi po kaming nagpe-pray. Kahit po nung buhay si Pastor Tony, kahit po nasa Bohol kami, tumatawag po kami during the time na aalis na yung mga anak namin. Tinatawagan po namin. At kami po'y nagpe-pray, nagpapasalamat kami sa Diyos at nagnanalangin na siya ang kumilo sa amin sa buong araw. Buong araw po. Naalala ko tuloy po nung na-hold up si Iko, yung inipit siya na may cellphone siyang 2 na nawala. Sabi niya, bago yung cellphone, hindi pa siya nakakabayad, 1 month pa lang. Tapos nagbabayad ka, wala yung cellphone, di ba? Ang sakit. Pero sabi niya sa akin, Mama, bakit gano'n? Nag-pray naman tayo. Oops, oo nga Nag-pray naman kami. Alam niyo po, nung time na yon, hinabol niya po yung magnanakaw. Ang magnanakaw po, lagi po yan may dalang patalim. Sabi ko, anak, di ba hinabol mo? Tapos nung hinabol mo, hindi mo naabutan. Kung naabutan mo siya, anong nangyari sa'yo? Remember, merong isang taekwondo na black belter, anak siya ng kilalang tao Inisnats ang cellphone niya dahil marunong siya ng taekwondo, lumaban siya, patay siya kasi nasaksak siya. So, yun lang, magpasalamat na tayo anak kasi bagamat masakit nung panahong yun na magbabayad ka ng 1 taon, pero di ba, kasi pwedeng hindi ka mamatay dahil hindi mo pa oras. Pero pwedeng nasa ospital ka, di ba? Gastos, masakit, abala, lahat. So, di ba dapat dun magpasalamat tayo? So, kailangan lagi nating kasama si Jesus. Lagi tayong manalangin. Minsan sabi ko sa sarili ko, ang OA ko ba? Kasi pag nakasalang ako ng isang laban, nabanlawan ko, nailagay ko sa downy, sasabihin ko, thank you Lord. Tapos na ako ng isang salang. Pag pangalawa, thank you Lord, last salang. Thank you Lord, pag nakasampay.
ang OA ko ba? Naisip ko lang, ang OA ko ba? Tanungin ko kayo, OA ba ako? Hindi. Salamat sa Diyos, hindi pala ako OA. Kasi minsan naisip ko, ang OA ko ba? So, thank you Lord, kasi part yun ng panalangin din yung nagpapasalamat ka. Kasi pwedeng hindi ko na matuloy dahil baka sumakit balakang ko, masakit ang kamay ko. So, thank you Lord. Minsan, okay na rin OA siguro, pero at least, no, minsan hindi nyo naman ako naririnig masyado, kaya okay na rin. Kaya salamat sa Diyos kasi yun yung thank you Lord sa lahat ng bagay. Kasi lahat ng bagay na nararanasan natin ay pinagpapasalamat natin. Maraming tao na napakarami nilang biyaya. Pero hindi nila kayang magpasalamat sa Diyos kasi sila daw ay matalino, sila ang nag-effort, sila ang gumawa, sila ang nag-isip. Pero hindi nila alam na ang lahat ng bagay, pag pinutol ng Diyos, wala na sila. Diba? Kaya kailangan kasama natin lagi si Jesus sa journey natin. Kasi siya ang ating Diyos na buhay at tagapagligtas. Diba? Wag nating kakalimutan na isama ang Panginoon. Pag kami po'y nagbabiyahe, talaga pong lagi nagpe-pray kami. Minsan, nag-stop over lang kami. Sasabihin uli ng anak ko, pray na tayo mama. Ang ikinatutuwa ko, kasi na-adapt nung anak ko yun, minsan nagbiyahe sila na nakamotor. Wala lang, trip niya, kasama niya yung isang kasamahan niya. So nagugulat yung kasamahan niya, bakit sir ikaw laging pag uminto, nagpe-pray, pag aalis, nagpe-pray. So thank you Lord kasi yun yung pinagpapasalamat ko. Minsan kasi parang sa anak ko, hindi ko masyadong nakikita na ito ba ay natututo, di ba? Pero salamat sa Diyos, the way na ikwento niya yun sa akin, hindi ko naman sinabi na, ay may natutunan ka, hindi po. Ang sa akin po, may natututunan pala ang anak ko, 'di ba? Na laging dapat nagpe-pray kasi yung isa niyang kasama, bali nakamotor din na sumalpok siya dun sa mga, alam niyo yung sa bato na kinakalang sa mga truck. So medyo malaki yung bato. So memplang yung kasama niya, pag-uwi nila yun so memplang yung kasama niya. Tapos may tama ang kanyang binte, may crack. So ngayon, hindi siya nagtatrabaho, nasa bahay siya. So yun yung yung kaibahan ng mga nananalangin at tumatawag sa Diyos. So don't forget Jesus sa journey natin sa buhay. Amen? Amen. Amen. So yung opo, obedient heart. Obedient sa lahat ng bagay. Sabi po dito sa Deuteronomy 30 verse 20, love the Lord your God, obey His voice, and cling to Him, for He is your life and the length of your days. So, di ba sabi dito, obey the Lord. Minsan kasi may sinasabi na sa atin ng Diyos, hindi pa tayo sumusunod. May naririnig na tayo, hindi pa natin sinusunod. Minsan po, sa akin simple lang po to, pero malaking impact sa akin. Malimit po, marami kasi pag lumalabas po ako, marami yung, alam mo yung nanlilimos. Tapos minsan, hindi ko sila nabibigyan. Kasi mahirap hanapin ang aking barya, mahirap hanapin ang aking wallet sa bag, rumble yung gamit ko sa loob ng bag. So, pag meron po akong hawak na sukli, na ibibigay ko, what is 5 pesos sa inyong kapatid? Minsan sabihin mo, ay ano yan, mga anong tawag dyan, sindikato. Huwag na lang nating isipin yun. Kasi ang isipin natin, sinasabi sa'yo ni Lord, bigyan mo. Hindi naman sa'yo kawalan ang 5 pesos o 2 pesos. Hindi naman sila nagagalit kung 2 pesos lang yung binibigay mo. Ang importante, nabigyan mo sila. Di ba po ba? Minsan sinasabi na sa akin, Lord, bigyan mo. Dahil sa mahirap malalim ang bag ko at ang gulo ng mga lalagyan ko, hindi ko nabibigyan. Siyempre, ano lang yun yung daan lang, yung dumadaan lang. So, minsan yung chance, hindi natin nagagampanan. May sinabi na sa atin si Lord, bigyan mo siya, ganon. Batiin mo siya. Minsan hindi natin nagagawa. So, simple lang yun, pero may impact sa akin yun. Ewan ko lang po sa inyo, kasi kanya-kanya naman tayo, syempre, na damdamin. Amen? Andiyan ka pala, Sister Maripaz. Hello. Thank you, Lord. Kaya yon. Tandaan po natin, one small step of obedience, small lang po ito is a giant step to blessing.
'Di ba? Yung pagsunod, napakalaking blessing. At napakagaan naman talaga sa pakiramdam. Yung sumusunod ka. Sumusunod ka sa magulang mo, sumusunod ka sa elder, sumusunod ka sa mga tao na minsan mas bata sa'yo. Mama, paabot nga ng tubig, 'di ba? Malaking kagaanan yun. Minsan nagre-react ako pag ganun yung anak ko, anak, parang ang lapit ng tubig. Pero, ewan ko, hindi ko alam kung lambing yun, pero hindi kaya inuuto ako ng anak ko. Di ba? Pero, ang sabi dito, giant blessing ang tatanggapin natin. Naalala ko po, no, meron po ako na-experience. Meron pong elder na inutusan po ako. Tapos, sabi nung isang worker, hindi ko daw siya sinunod. Nag-react po ako, nagalit po ako. Sabi ko, mali yata yun. So sabi ko kay Pastor Tony, sa Lunes sabi ko, kakausapin ko yung elder. Kaya ko lang sinasabi to sa'yo, kasi masuspinde ako, at least alam mo. Sabi ko kay Pastor Tony. Alam nyo po, pero kasi nangyari yun Friday, Saturday and Sunday, todo yung prayer ko. Pray talaga ako, Lord, alisin mo po ang galit ko sa puso. Kalimutan ko na yung mga bagay na hindi tama. At hindi ko na maalala. Alam niyo po, thank you Lord talaga kasi nawala yung galit ko sa puso. Hindi ko na rin naalala. Sabi ko, Lord, bagamat minsan naalala ko, pero lesson. Diba? Lesson yun. Kasi sabi ko, kahit anong mangyari, na-train ako to obey. Lagi ko nga pong sinasabi sa mga anak ko, sabi ko, hanggat dito tayo nakatira, sabi ko, dito po sa compound ng Compi, tayo ay susunod sa pamunuan. Kasi minsan yung mga anak ko, bakit ba ganon? Bakit ba ganon? Sabi ko, hanggat dito tayo nakatira, tayo ay susunod sa pamunuan. At kung ayaw nyong sumunod, umalis kayo dito. Totoo po yun kasi adult na sila sabi kong ganon. So para ma-realize nila na ang pagsunod sa batas, sa sinasabi ng leader, sa matatanda ay napaka-importante. Yun po kasi yun. Kahit nga minsan mas matanda pa ako, minsan nauutusan ako, it doesn't matter kung makabubuti naman yung sinasabi sa'yo. Kaya sumunod po tayo. Yun ay napakalaking pagpapala ang ating matatanggap. Giant step of blessing. Pag sinabing giant, si Goliath, napakalaki po nun. Amen, Sister Ben? So, sa journey, kailangan meron din tayong understanding, di ba? Dapat maunawaan natin, ano bang kinalalagyan mo ngayon mga kapatid? Di ba? Kung naunawaan mo na ikaw ay Kristiyano at ika'y pinili, dapat maunawaan mo kung ano ang nais ng Diyos sa'yo. Di ba po? Sabi sa Proverbs 20 verse 5, counsel in the heart of man is like deep water, but a man of understanding will draw it out. Tulad ng tubig na malalim ang isipan ng isang tao, ngunit ito'y matatarok ng isang matalino. So, napaka-importante ng pangunawa. Pangunawa sa bawat isa, pangunawa sa kapwa, at pangunawa sa salita ng Diyos. Pangunawa sa sinasabi ng Diyos sa atin. Lagi po nating tandaan, listening is an open door to understanding. Minsan mahirap makinig. Kaya minsan hindi tayo nakikinig, parang sa morning devotion. Minsan, anong sinabi? Ang totoo, hindi tayo nakinig, kaya di natin naunawaan. Pero salamat sa ating katabi. Naunawaan niya minsan, kaya pag tinanong mo, nasasagot niya. Di ba? Kaya salamat sa Diyos kasi napaka-importante sa journey, tayo ay umuunawa. Bakit ba? Halimbawa, yung totoong journey, Pag pumunta ka sa airplane, sasakay ka ng airplane, pag sinabing, delay, may magagawa pa ba tayo? Pag nagwala, wala ka nang magagawa, uunawain mo. Naalala ko po yung napanood ko, sabi niya, ako'y sa business class. Ako'y nakasakay sa business class, kailangan unahin mo ko. Actually, ang ginawa talaga nung babae ay hindi siya pumila kasi business class siya. Dumiretso doon sa counter. Sabi nung flight attendant,
yung sa counter, sabi niya, ma'am, hindi po yata kayo pumila. Sabi niya, English pero hindi ko na ma-English eh. So, sabi niya, ako'y business class, ganyan. Ako'y may black card, blah, blah, blah. Sabi nung sa counter, ma'am, hindi po natin hindi natin po mapapalitan ng black card o nung anumang visa card ninyo ang weather. Kasi delayed ang kanyang flight, ini-insist niya na lumipad. Paano mong mapapalitan or mababayaran ang weather na masama ang panahon kaya delayed ang flight? So, pakatatanda natin, hindi sa galing natin, hindi sa talino natin, hindi sa pera natin para palitan natin ang ating salvation. Amen. Ayusin natin ang ating journey patungo sa Diyos. Di ba po? Ayan. Walang sumasagot, Sister Beng, di ba po? So, sa journey, remember, letter R, no? Kailangan ma-remember natin yung dinaanan natin. May mga naalala ba kayo na ginawa ng Diyos? Tanda natin, no? Yung ginawa ng Diyos sa atin nung nakaraan, dapat alalahanin din natin. Kung paano tayo tinawag, kung paano tayo binago, kung paano tayo pinagpapala ng Diyos. Di ba? Kasi, pag naalala natin lahat, maalala din natin yung reward niya. Kamusta ka na kapatid? Ganyan ka pa rin ba? Kaya ka siguro ganyan? Kasi hindi pa nagbago yung puso mo. Kaya hindi ka pa ganyan, hindi mo nakikita yung reward mo. Hindi mo naalala na hinango ka ng Diyos sa putik. Hinango ka sa putik talaga, no? Parang hinango ka ng Diyos sa kasalanan. Hinango ka ng Diyos sa karumihan. So, dapat nakukuha mo na yung reward. Minsan, kasi hindi natin nakikita yung reward. Kasi lagi tayong nakatingin dun sa reward ng katabi mo. 'Di ba? Baka natanggap mo na yung reward, hindi mo pa na-appreciate. Kaya hirap na hirap ka. Huwag mong isipin yung reward nasa kayamanan lang, nasa bahay lang, nasa kotse lang. Ang reward ay nasa puso rin. Amen. Amen. So, lagi nating iisipin ang everlasting life na ating makakamtan ay napakalaking reward na naghihintay sa atin. Buhay na walang hanggan. Buhay ngayon na ganap at kasiyasiya. Diba? 1, 2, 3? Mali ang number. 3, 2, 1 eh. Buti na lang di kayo sumagot. So, ano yun iniisip mo talaga, hindi kayo loading ka na naman. Let's go. Thank you, brother. Thank you, brother Louie. 1, 2, 3. Let's go. So, lagi nating alalahanin, di ba, na tayo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Sa Matthew 5 verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Dapat nakikita na natin yung liwanag ng bawat isa. But anyway, kahit naman dito ako nakatingin, nakikita ko ang liwanag ninyo. Yan. So, maliwanag naman talaga ang buhay. Ang laki ng natin lights di ba? So, dapat nakikita na sa atin. Yun kasi yung kabutihan na Kristiyano ka. Kasi, di ba, gaya kunyari sa mga anak ko, sasabihin nila, wag yan, Kristiyano yan. Di ba? O kaya sa atin, naalala ko tuloy pag pumupunta kami nun sa Guadalupe ni Pastor Tony, yung mga pinsan ko, kunyari may okasyon, kunyari uminom sila sa harap ng bahay. Pag nakita na nila na paakyat kami na hagdan, tatago nila yung kanilang inumin. Pero nandun yung tagayan nila. So alam din naman namin na umiinom sila. Pero nakikita na, oops, ayan na si Pastor Tony. Hindi na bale ako, maunawaan ko sila. Pero pag sinabi, andyan si Pastor Tony, tinatago nila yung mga long neck nila. Diba? So nakikita sa atin, tandaan po natin, nakikita sa atin si Kristo, kaya very aware sila sa presence natin. Yan. So, tandaan natin, remember
at reward. Kailangan maalala natin ang nakaraan, maalala natin yung pagpapala ng Diyos, at alalahanin natin ang ating magiging reward. Nakakatuwa nga po sa mga manggagawa, no, pag tinanong mo, minsan gusto na nilang mamatay, nagmamadali, gustong makuha yung reward, di ba? Pero salamat sa Diyos kasi alam na alam nila, yung mga nagsasabing ganon, alam na alam nila kung saan sila patutungo. Bakit kung ikaw ba pupunta sa hindi maganda, pupunta ka pa? Of course not. Kaya nga gustong-gusto mong mag-advance pero hindi, syempre. May nakatakdang panahon. Tandaan po natin yan, may nakatakdang panahon. So, ang susunod po, letter N, nourishment. So, pag-ibayuhin pa natin yung ating ginagawa at ang ating paglilingkod sa Diyos. Kasi minsan, matanda na ako. Gusto nang mag-retired, mga kapatid, walang retirement sa Panginoon. Maraming gustong mag-serve, maraming gustong sumunod sa Diyos, pero di nila nakaya. Salamat na lamang po, no? Kasi natuto na rin naman sila na pwede silang gamitin kahit maging prayer warrior. Napaka-importante nga po. Mga kapatid, kahit nasa bahay kayo, malaki ang naitutulong nyo sa mga manggagawa, sa mga kapatiran, lalo na kayo ang nananalangin sa aming lahat. Diba? Yung maging prayer warrior ka, mahirap magdasal oras-oras, minuminuto. Amen. Hindi po ganun kadali. Pero salamat sa Diyos, kung hindi na po ninyo kaya physically na mag-serve kay Lord, maging prayer warrior kayo. Kahit hindi po kayo utusan, diba? Kahit hindi po sabihin sa inyo na prayer warrior kayo, pwede nyo gawin. Pwede nyo ipanalangin kaming mga manggagawa, lahat ng mga naglilingkod sa Diyos. Yun po ay napakalaking bagay sa atin lahat na Kristiyano. So, maging prayerful. So, inorish natin, no, lagi pa nating pag-ibayuhin, pagyamanin ang ginagawa natin sa Panginoon. At salamat sa Diyos kasi ang mga kapatid natin, ang mga manggagawa, talagang ano pa ba ang dapat nating gawin? Ano pa ba ang dapat nating i-conquer? Diba? Sobra yung blessing ng Diyos sa atin. Kaya natin yun nasasabi. Minsan masakit ang paa, okay lang yun, hanggat kaya pa. Kasi walang retirement sa Panginoon. At salamat sa Diyos, mas mabuti nang sumigi tayo ng hayo kesa maratay tayo sa kama ng sakit, diba? Kaya ako, magsiserve pa rin ako kay Lord, diba? Amen. Kaya lagi kong dalangin na ako'y gamitin pa ng Diyos. Bagamat limited na yung aking dapat gawin, pero salamat sa Diyos kasi lagi niyang nire-remind sa akin, hindi sa liit ng ginawa mo, hindi sa kahit ganun lang ang ginawa mo, ay magiging basihan yun ng service mo kay Lord. Tandaan po natin, kahit na hindi na tayo malakas masyado, hanggat kaya pa nating gawin yung pinagagawa ng Diyos, gawin po natin. Amen? Kaya wag natin isipin na may edad na tayo. Diba? Marami nga dyan nagtsatsatsap eh. So, salamat sa Diyos, no? Kasi yun yung, alam nyo, ang pagsiserve kay Lord ay kalakasan ng mga manggagawa. Minsan nga, ako po to hindi naman to yung iba. Minsan sabi ko nga, si Sister Sally, lagi na lang practice ng practice, di pa nga kakanta. Pero, yun kasi yung service niya kay Lord. At salamat sa Diyos, kahit minsan ako'y nagre-reklamo sa sarili kong ganon. Ayan na, nag-confess ako, Sister Sally. Kahit minsan sumusunod pa rin po ako. Kasi yun yung sinasabi sa atin. Mag-serve tayo kahit sa maliit ng bagay. Medyo mahirap lang po, lalo na kung hindi ka singer masyado. Pero napagtsatsagaan pa naman niya ako, kaya thank you, Lord. So, amen. Pag-ibayuhin natin yung pagsiserve. Kasi may mga tao gustong kumanta, wala na silang boses. Diba? Lalo na pag nagkakaedad na. Pero salamat sa Diyos kasi nakakakanta pa rin. Thank you, Lord. Wag lang sintonado paminsan-minsan. Amen. So, yung evidence of His godliness, yung pagiging Diyos, ay kailangan natin. Diba? Yun, medyo nawala ako. So, encourage other. Yun nga yung sa nourishment. Kailangan patuloy tayong mag-encourage para naman may sumunod sa atin, sa mga manggagawa. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo pag kayo kinausap ni Lord at tinatawag, mag-serve kayo kay Lord. Yan, di ba? Para
kailangan din kaming mga manggagawa, ma-encourage kayo sa amin na, ay, ang sarap palang mag-serve kay Lord. Pero yun nga po sinasabi ko sa inyo, kung ako'y bibigyan pang muli ng Panginoon ng pagkakataon na mabuhay ng muli, ako pa rin po ay magsiserve kay Lord. So, bakit po? Dahil ang buhay ko po ay ganap at kasiya-siya. Amen. So, letter E nga, evidence yun. Doon ako nawala. So, makita natin na yung evidence ng ating service, yung evidence na ang Diyos ay nabuhay na muli. Di ba po? Kita na yun eh. Kitang-kita na sa buhay natin. Kasi ang mga tao dito ay mga graduate, nagtatrabaho, nagsisweldo ng maganda. Pero ipinagpalit nila ang buhay nila sa labas para mag-serve kay Lord. Bakit? Kasi nakita na nila yung ebidensya. Nakita na nila, na witness nila yung buhay na mas higit na maayos at mabuti ang maglingkod sa Diyos. Ayan. Kaya mga kapatid, kung hindi nyo pa rin nakikita, ewan ko, siguro magsalamin po kayo. So, kailangan kasi makita natin yun. Diba? Na ang Diyos ay nabuhay para sa atin at pakakatandaan natin na ang Diyos ay babalik para mag-judge siya. Ang Diyos ay namatay, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, siya'y muling babalik sa wakas ng panahon. So wag na nating hintayin pa yung wakas ng panahon. Gawin na natin ngayon kasi naranasan natin at naramdaman na natin ang buhay na nakay Kristo. Amen, Sister Beng? Amen. So ito yung last, why? Sabi ko, nahirapan ako. Ano kaya ang word sa why? So, na-share ko po itong lesson ko. Actually, pang ilang lesson ko na to. Na-lesson ko na to sa accounting. So, sa accounting sa office. So, sila yung nagsabi, eto sister, yielding to the Holy Spirit. Diba? Lagi tayong manangan sa Espiritu Santo. Kasi siya yung nagsasabi sa ating kapatid, may mali kang ginawa. Kapatid, gawin mo to. Anak, di ba? Yung ganun, siya laging nagre-remind sa atin, ang Holy Spirit. At siya ang kasama natin ngayon, tandaan po natin, siya yung iniwan ni Jesus nang siya'y bumalik sa Ama, di ba po? Ang banal na Espiritu Santo. Sa Kanya tayo sumandal, umasa, sa Kanya tayo mag-yield. Kasi kung wala ang Holy Spirit, paano na tayo? Amen? So, sa Matthew 19, verse 26, sabi po dito, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible. Imposible mga kapatid na magawa natin to. Pero, with God, all things are possible. Kaya tandaan natin lagi sa tao hindi talaga natin kaya. Ako hindi ko po kaya. Sa sitwasyon ko ngayon, hindi ko kaya. Pero dahil sa Diyos, kayang-kaya. Amen? So, hindi pa po kami kakanta. Oo. Sa Luke 1:37, sabi po dito, for nothing is impossible with God. Ayan. Tandaan natin, maaring hindi natin kayang mag-serve kay Lord, kaya hindi tayo makadecide, gaya nung una na desisyonan ko to. Pero, pag humawak tayo sa Diyos, walang imposible sa Kanya. Maaaring iniisip natin na mahirap mag-serve sa Diyos. Mahirap po talaga. Kasi ang Diyos natin ay Diyos na buhay at tagapagligtas. Mahirap mag-serve sa kataas-taasang Diyos. Pero siya rin naman ang tutulong. Kung hindi siya, wala tayong magagawa. Thank you, Lord. Sister Amen. Praise God. So, resurrection is a life of victory and peace. Kaya, ang ganda na naranasan natin na ang Diyos ay nag-resurrect. Ikaw nagsabi kanina, diba? Siya'y namatay at siya'y nabuhay na magmuli at darating sa wakas ng panahon. Pero yung dun pa lang tayo sa second, wala pa tayo dun sa pagbalik ni Lord. At nakakatuwa kasi yung resurrection, yung pagbuhay niya magmuli, ay kapangyarihan ng Diyos yun na kumilos para mabuhay siya. Na siya rin kumikilos sa ating buhay ngayon kung kaya tayo ay namumuhay na may
ano yung victory? Katagumpayan. Lahat nakakaya. Yun nga yung kantang kayang-kaya. Lahat nakakaya dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Ngayon, bago tayo kakanta na muna. Mamaya na, birthday muna. Sige, birthday muna. Bago tayo pumunta doon sa second part. May 1. Ayan, sige. May 1, 2025. Happy birthday to Sister Carmen Mahia. Sister Maika Caramba. Sister May Ordonez. Brother Mon Ocampo. Brother Kin Yes. Walde. Happy birthday sa inyong lahat. Yon, happy birthday mga kapatid. Enjoy your day. Brother Bong. Ano ba? Happy birthday? Happy Happy birthday birthday sa inyo lahat mga kapatid. Enjoy your day. Yan. Repeat new song of the week. Ano ba yan? Jesus and Dakilang Pastol, composed by Sister Ofelia Perez. Salamat, Jesus. Hinanap kita at ika'y aking natagpuan. Salamat, Jesus, sa bagong buhay kong puno ng katiyakan. Nakatuon ngayon sa tanglaw ng ilaw mo, dahil sa pag-ibig mo naibalik ako sa piling mo. Salamat, Jesus. Papuri ko sa'yo'y walang hanggan. Dalangin ko ngayon sa tuwina ay maging tapat. Papuri, pasasalamat ang maiaalay sa lahat ng kabutihan mo na aking namamalas at namamasdan. Thou, Jesus, ang dakilang pastor, gabay at patnubay mo ang aking sanggalang. Mga pangako mo ay pinanaligan ko, pagkat ang salita at gawa mo ay isa. Salamat, Jesus. Papuri ko sa'yo'y walang hanggan. Dalangin ko ngayon sa tuwina ay maging tapat.
salamat ang maiaalay sa lahat ng kabutihan mo na aking namamalas at namamasdan. Amen. Thank you, Lord, Sister Odette. Praise God. So, to continue po dun sa ating resurrection, na ang ating Panginoon ay nabuhay na magmuli. Paano ngayon, ang tanong ngayon, paano kung hindi siya nabuhay man na magmuli? Ano kaya ang nangyari sa atin? Kung siya yung nanatiling patay. Eh di hindi siyang Diyos. Yun. Ngayon, ayan ang mga na-aral ko ngayon na paano nga ba kung si Jesus ay hindi nabuhay na magmuli? Dito sa 1 Corinthians 15, nandito kasi yun 15:14 to 19. And if Christ has not been raised from death, then we have nothing to preach. You have nothing to believe. More than that, we are shown to be lying about God, because we said that He raised Christ. Wait lang po. Raised Christ. More than that, we are shown to be lying about God because we said that He raised Christ from death. But if it is true that the dead are not raised to life, then He did not raise Christ. For if the dead are not raised, neither has Christ been raised. And if Christ has not been raised, then your faith is a delusion, and you are still lost in your sins. It would also mean that the believers in Christ who have died are lost. If our hope in Christ is good for this life only and no more, then we deserve more pity than anyone else in all the world. So sabi sa verse 14, if Christ has not been raised from death, we have nothing to preach. The gospel preaching is vain. Kasi kung hindi nabuhay na magmuli si Kristo, bakit pa tayo nandito? Bakit pa tayo magpapahayag ng kanyang salita? Para ano? Kung hindi siya nabuhay na magmuli. Naalala ko yung mga 12 disciples at siya mga sumunod sa kanya. Kung maalala nyo, hindi sila namatay o nabuhay ng madali. Nakaranas sila ng matinding persecution at namatay sila ng matinding hirap. Dito nga si San Pablo, isa rin. Sabi niya nga dito sa 2 Corinthians 11:24 to 29, sabi niya, 5 times I was given the 39 lashes by the Jews. 3 times I was whipped by the Romans, and once I was stoned. I have been in 3 shipwrecks, and once I spent 24 hours in the water.
In my many travels, I have been in danger from floods, from robbers, in danger from my own people and from Gentiles. There have been dangers in the cities, dangers in the wilds, dangers on the high seas, and dangers from false friends. There has been work and toil. Often I have gone without sleep. I have been hungry and thirsty. I have often been without enough food, shelter, and clothing. And not to mention other things, every day I am under the pressure of my concern for all the churches. When someone is weak, then I feel weak too. When someone's led into sin, I am filled with distress. So sayang. Sayang mga hirap. Sayang pagpapatuloy kung hindi si Kristo na buhay muli. Amen. Kaya tayo nagpapatuloy ay dahil we have that hope. Hindi lang hope, we believe that God raised Jesus from the dead. At tayong mga sumusunod sa Kanya, tayo din ay dadalhin. Mabubuhay din tayo muli. Mamatay man tayo, mabubuhay tayong muli. Kaya kahit na anong hirap, napagpapatuloy. Yung sinasabi ni Sister Maribik na journey, yung life natin, yes, it is a journey. Merong ups, merong downs. Maraming pains, maraming hurts, may mga pag-uusik. Kagaya ni San Pablo, nature, lahat, naranasan niya. Tayo rin, mga manggagawa. Umulan, umaraw, di ba? From time immemorial, sige pa rin, hayo pa rin. May namatay sa mahal sa buhay, sige pa rin, lingkod pa rin. Ngayon nga, nasa preaching department ako, at napansin ko isa, marami nang tumatanda. Marami na dati ang lalakas ay hindi na kasing lakas dati. Nagkakasakit, na hospital, mga pagsubok. Alala ko nga isang worker natin, 73 na yata siya. Si Kuya. Sabi niya sa akin, bigyan mo ako ng mga prayer meeting. Gusto ko may mga prayer meeting ako. Sabi ko sa kanya, baka mahilo ka eh. Kasi minsan nahihilo siya. Pag pupunta siya ng prayer meeting, minsan ilang linggo bago ko siya, sabi ko, sige, virtual ka na lang. Pero sabi niya, hindi, magaling na ako, malakas na ako. So yung mga manggagawa, kahit hanggang ngayon, bakit? Bakit tayo nagpapatuloy? Because we know that one day we will face our Maker. Amen. And that what we are doing is not useless. Kaya nga sabi dito ni San Pablo, sabi niya, kung hindi nag-resurrect, the gospel, preaching of the gospel is in vain. Pero hindi. Dahil nabuhay si Kristo at ang ating pananampalataya ay mabubuhay din tayo. Muli, kasama na si Lord. So yun ang greatest reward ng mga Kristiyano. So kahit anong hirap, kahit ng mga dati ng mga manggagawa, they face many troubles. But they kept on. They kept on going. We don't stop. Kaya yung gospel, preaching of the gospel, is not in vain because Jesus Christ has been raised from death. Ano pa po? Our faith is in vain? Totoo. Kung hindi nabuhay si Kristo, pananampalataya natin, kanino? Ang tao pa naman may greatest need to trust on something. Sayang minsan we trust, di ba? Pag wala kay Lord, we trust on your sa education mo, on your education achievement. Ako, ganito ako, ganyan. Ako, master ko, ganyan. Ako, doctorate ako. We trust on that achievements. Ako, manager ako. Ako, nasa beauty pageant, beauty queen ako. Akala natin yung mga achievements na yun eh. Ano pa? Maraming achievements na gusto natin.
Ang gusto natin, pag mayaman ka, kung mayaman ako. Pero alam nyo, lahat din naman yun sinking sand. Wala. Because it has limits. Kaya kailangan natin, tandaan na, our faith is in Jesus. Kaya nabuhay siya magmuli para ang pananampalataya natin ay hindi patay. Ito'y buhay. Dahil ang Diyos natin ay buhay. Amen. Hindi siya patay. At maraming mga, kahit minsan tayong mga Kristiyano, no, petty lang yung mga problema natin, pero minsan parang hirap na hirap. Pero kung buhay ba si Jesus sa'yo, kapatid? Pag may problema, buhay ba si Jesus sa'yo? Buhay si Lord eh. Sabihin niyo nga sa katabi mo, buhay si Lord eh. Oh, what? Utang na Buhay tayo. si Lord. Oo, kaya wag ka na problema. Pera lang ang problema natin. Sabihin mo sa kapatid mo, buhay si Lord. Hindi siya natutulog. Buhay siya, hindi siya patay. So our faith is not in vain. Amen. And our faith is in Jesus. Amen. Because everything around here will sink, will disappear, and it has its limits. Pag wala ka na wala, hindi mo rin mai-enjoy. Kapag matanda ka na, beauty disappears. Strength na pinagmamalaki natin, it also diminishes. But faith in God lang tayo. Kaya natutuwa ako sa mga worker na kahit na may edad na sila, go nang go. Kaya hindi na. Sila. Oo, kasi kaya na-inspire ako. Kaya hindi ako natatakot na magmotor. Dati ayaw ko eh. Pero ngayon nai-enjoy ko na ang motor kasi malamig dun sa Mendez. So thank you Lord. Pero marami pa rin akong dapat na matutunan. Kaya alam niyo, nakakatuwa kasi may nabasa nga ako dito sa word sa na yung our body is gradually decaying, but our spirit is renewed day after day. No, kahit na yung katawan natin nagde-decay talaga, will go back to dust talaga. Pero yung spirit natin everyday na re-renewed. Lumalakas tayo dahil sa mga patutuo ng iba, dahil sa mga salita ng Diyos, nagpapaalala sa atin na buhay ang Diyos. At yung ating ginagawa, hindi in vain. Amen. Kasi we do it out of faith na merong tayong kahihit na natnan isang araw kasama natin si Jesus. Hindi masasayang. So our faith is not in vain. Ang tapos dito, the apostles, pag iniisip mo, kung hindi na-resurrect si Jesus, false witness sila, ang mga apostles. False witness sila. Ang mga sinabi nila na Jesus was raised from dead, Acts 2:32, magiging false witness sila. They claim to spend 40 days with Him after the resurrection, eating and drinking, Acts 10:39-41, magiging false witnesses sila. Pero hindi. Kasi ngayon, grabe ang spread of the gospel. Hindi lang sa Pilipinas, but throughout the world. So, alam natin na totoo nangyari, naganap, namatay siya at nabuhay na magmuli. At tayong mga Kristiyano, naabangan natin ang muli niyang pagbabalik. At kung hindi siya nag-resurrect, we are still in our sins. Naku, kaaawa-awang kalagayan pa rin tayo. And because of the resurrection, napatawad ang ating mga kasalanan. Meron na tayong righteousness of Christ. Nagiging matuwid tayo dahil sa Kanya. Nagkakaroon tayo ng kapangyarihan, mapagtagumpayan ang kasalanan dahil sa kamatayan at pagkabuhay niya magmuli. Kaya hindi pwede ang Kristiyano hindi bago. Lahat ng Kristiyano bago na. Amen. Kaya kung hanggang ngayon meron pa ba na hindi nababago? Kung nagkakamali, matahingi agad tayo ng tawad. At alam ko na hindi man tayo the best pa, but we are better today than we were yesterday. Amen. We are better today than we were yesterday. Sabihin nga natin, mabait-bait na ako ngayon. Mabait.
na ako ngayon. Oo, kasi ako rin, niwa-watch ko rin sarili ko dahil isa sa suplada ako eh. Pero tingin ko rin naman, hindi na masyado. May mag-testify ba? So thank you Lord, no? Dahil God is working. Unti-unti nababago tayo. At hindi pwedeng hindi magbago. Hindi ka Kristiyano kung hanggang ngayon lulong ka pa rin sa mga masasamang bisyo, sa mga masasamang gawain. Ang totoong Kristiyano, may bagong buhay. Amen? Amen. At malalakas ang loob na gawin ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Ano pa? Because Christ has been raised. Asa na ba ako? Andiyan ka lang. Dito ako. Believers, that will be the end. Kung hindi siya nabuhay na magbuli, alay, patay tayo lahat din. Kung mamatay, mamatay. Walang end, yun ang ending. Kaya thank you Lord, merong that Christ has been raised. May hope tayo dun sa mga namatay na nauna sa atin, mga mahal natin sa buhay, na one day magkikita-kita, magkakasama-sama, magkakasama sa isang great reunion. Diba? Yan ang hope natin, that one day we will be raised from death. And then, believers are to be pitied. Kung walang resurrection, kaawa-awa talaga kalagayan natin lahat. Under sin tayo, walang katagumpayan, ang buhay napakagulo. Alam natin yan. Dahil dyan tayo nanggaling. Kaya pag tinignan mo ang bawat isa, buhay ba si Lord sa'yo? Ang masasabi ko, yes, buhay ang si Lord sa bawat isa sa atin. Sa bawat isa ay buhay ang Panginoon. Hindi kaawa-awa ang ating kalagayan. Ang buhay natin ay ibang-iba sa buhay natin noon na wala si Lord. Inalis na tayo doon at patuloy na tayong binabago. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nalaman natin ang katotohanan ito. At because Christ has been raised, ito naman, dahil sa siya ay nabuhay na magmuli, we have available power. Ephesians 1:19-20, and how very great is His power at work in us who believe. This power working in us is the same as the mighty strength which He used when He raised Christ from death and seated Him at His right side in the heavenly world. That power, that working power is in us. Tayo na mga nananampalataya. Grabe, no? Kaya anong klaseng power meron to? Power to heal the sick. Power to drive out demons in His name. Grabe itong mga kapangyarihan ito, mga kapatid, even the devil. Wala, bow down sa kapangyarihan ng Diyos. And that is in us. Grabe ang makapangyarihan ng Diyos. At siya'y nasa sa atin. Anong katagumpayan yun? At sabi pa dito, our hope concerning our own resurrection. Sabi sa 1 Peter 1:3, let us give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Because of His great mercy, He gave us new life. By raising Jesus Christ from death, this fills us with living hope. So there is resurrection. Nabuhay siya magbuli at lahat ng nanampalataya sa Kanya ay mabuhay. Mamatay man tayo, mabubuhay tayong muli. Hindi na natatakot sa kamatayan. Amen? Amen. Hindi na natatakot sa kamatayan. Amen? Amen. Amen. Kasama ako doon. Amen. So God wants our, now what does God wants? Buhay pa tayo eh. Our loyalty. For Christ died and rose to life in order to be the Lord of the living and the dead. So He is our Lord. He wants us to follow Him. He wants us to believe in Him, to have faith in Him. And our mission, ipahayag pa natin that Jesus is Lord to everyone. Kasi marami pa tao, gapi, hindi alam ang kapangyarihan ng Diyos. The resurrected power of God. So, madami pa. So tayo, may mission pa tayo, kaya buhay pa tayo ngayon. And thank you, Lord,
na kahit mahihina na ang iba, they keep on. They keep on serving the Lord. They keep on. They take the challenge at bahala na si Lord. Naalala ko nga, Mami, namatay siya sa service kay Lord. Nagpunta siya sa isang patay. Service siya doon. At doon siya binawian ng buhay. Alam ko rin na kagaya din ng ating mga naunang mga ninuno, na ating mga unang mga Christian, na nagpatuloy sila sa hirap. Thank you, Lord, hindi na ganun kahirap ngayon. Kasi meron ng mga sasakyan. Meron ng LRT, MRT. So thank you, Lord. Meron ng motor, meron ng mga grabe nga, invite ni Lord eh. Tsaka wala na rin masyadong persecution. Hindi kagaya noon na binubugbog ang ating mga unang magulang. Ngayon, thank you, Lord, dahil sa awat grasya niya, maglingkod tayo sa Kanya with gladness, with faith, and with all the love for the lost. Kasi alam natin na ang buhay ay may hangganan. Tayo, ready tayo when the Lord says, it's time. Ngayon, sabihin natin sa iba, maging ready din sila. At kailangan natin i-preach ang gospel. So, there is resurrection. There is pagbuhay na magmuli. Kaya yung paglilingkod natin sa Diyos, kailanman hindi masasayang. Amen. Thank you, Lord. Sige. Amen. Ang buhay ko ay kay saya. Ang buhay ko ay kay saya kung kasama ko si Jesus. Ang buhay ko ay kay saya kung kasama ko si Jesus. Amen. Ang buhay ko ay kay saya kung kasama ko si Jesus. Kay saya ng buhay ko kung kasama ko si Jesus. Umulan, umaraw, bumaha, bumagyo, kasama ko si Jesus. Umulan, umaraw, bumaha, bumagyo, kasama ko si Jesus. Ang buhay ko ay kay saya kung kasama ko si Jesus. Kay saya ng buhay ko kung kasama ko si Jesus. Kay saya ng buhay ko kung kasama ko si Jesus. Amen. God bless you Tayo po all. mananalangin, mga kapatid. Salamat, Panginoon, sa araw na to. Pinagkaloob mo sa amin. Salamat din po sa paggabay mo sa amin ni Sister Marivic. Pangunahan mo po kami sa buong araw na gawain namin, Lord. Kayo po ang maluwalhati. At salamat sa paalala mo sa amin na ikaw ay muling nabuhay at hindi ang mga Kristiyano ay hindi gapi, kundi mga panalo lang, mga nagtagumpay na. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Bye. God bless us all. 2 Timothy 2:2